Good morning mga kababayan. Ngayon po ay pag-usapan natin itong ating isang kababayan na nanggaling po sa Israel, na kung saan siya ay biktima ng pagkabihag sa mga kamay ng Hamas, kung paano niya ikinukwento ang kanyang malupit na karanasan. Pero bago po tayo magpatuloy, ay i-like at i-subscribe po ninyo itong aking YouTube channel. At makikita ninyo dyan na mayroon pong mga maliit na button na subscribe at click ang notification bell para tuloy-tuloy po kayo updated sa ating mga bagong video. At ito pong kwento ng ating isang kababayan na ito, na si Jimmy Pacheco, ay lahat ng karanasan niya doon, na pinagmalupitan sila doon sa kamay ng mga Hamas at itinago sila doon sa ilalim ng tunnel na mayroong 40 feet ang lalim. So ito po, panuuri natin yung video. Nung kinuha ko, nilabas ako sa bahay, hindi ko na-expect rin na bubuhayin nila ako, kasi nakita ko sa sa alaga ko, pinatay, walang kalaban-daban ko. Sa exclusive one-on-one interview ng Operation Blessing, ikwinento ni Jimmy Pacheco ang lahat ng kanyang naranasan sa kamay ng Hamas. Putukan doon sa mga kabilang bahay. Nag-iwan na lang ako ng message na bahala ka na sa mga anak natin, nalagaan mo silang mabuti. Kung may makukuha man akong money dito, tabi mo, gamitin nyo sa future ng mga anak ko. Sabi pa nga nila sa akin kung ang sundalo ako nakatutok talaga dito sa ulo mo ang mga baril Ginawa pang automatic yung baril Talagang ginanon sa hanggang natapos Tapos nung natapos talagang parang nasa airplane na ako Minsan kapag wala nang supply ang gas, pagkain namin sa kasi warang naman yung kitsipita, talagang maghapon mo na yon. Pero hindi ko kinakain buo minsanan yon. Kapag tumunog lang yung sikmura ko, doon ako kukuha ng kaunti. Sulti na yung, medyo may pagkasulti na yung tubig. Kaya wala ako kasi may story ako ng kidney Kapag dumumi ka, sasabihin mong magdudumi ka, bibigyan ka ng kaunting niyal. Hindi ko ginagamit yun, binubulsa ko. Pagkain to ako. Kukuha po ako ng niyal. Anuin ko po yun. Kasi nagmumoist yung mga semento, didikit ko yun hanggang mabasa. Tissue po ang niyar. Oo. Didikit ko sa mga semento, sa mga pader-pader. Kasi nasa 40 meters ata ang lalim nun Hanggang mabasa yung tissue, kakainin ko na rin po yun. May laman na yung sikmura ko, may tubig pa rin yun. Paglilinisin ka sa loob ng tunnel, 7 shihotim, 7 toilet. Pero okay lang to kasi para sa amin naman to Kung mabaho na wala naman pagpupuntaan yung baho kasi tunnel yun. Nung una talagang ang first week, second week talaga doon ako sa kulungan. Nandun na yung CR ko. Parang ganyan, sa kwarto, dyan na lang mo ilalapag yung foam. Nandyan na rin yung CR ko na open. Wala tayong magagawa, bilanggo tayo. Ang malaking kaisipan ko noon, bakit nila ako dinala dito? Parang yung utak mo papunta na sa pagkabaliw Bakit nila ako dinala dito? Wala naman akong kasalanan. Saan ka humugot ng lakas? Sa mga anak ko po. Kaya naisipan kong kumain na ng mga toilet tissue na yan. Kasi para sa mga anak ko, tuka ko Sabi ko sa Panginoon, 12 years old na akong iniwan ng tatay ko. Huwag mong gawin sa akin to, kako. Buhayin mo ako, Panginoon, kako. Willing akong mag-stay dito hanggang, kako, kahit 10 taon, basta buhayin mo ako, kako. At makalipas ang mahigit 1 buwan, isa si Jimmy sa unang batch ng hostages na pinakawalan noong November 24. Kunin ko daw yung gamit ko. Kasi may plastic ako dun Plastic talaga. Tapos ang laman, toothbrush. Tapos isang short at saka isang t-shirt. Na binigay nila? Binigay nila. Yun ang pinag-uutin ko.
Nung tapos na ako, sabi sa akin, kunin ko na daw yung matrix ko, tsaka unan ko. Lilipat ako sa ibang tunnel. Tapos kinabukasan, sabi sa amin, itapon na lahat daw yung matrix, yung foam namin na isa-isa. Tinapon namin sa isang lugar. Tapos, yun, pinalinis sa amin yung isang tunnel. Tapos nung sabi sa akin, mamayang alauna, mag-i-stop na kaming maglakad kasi lalabas na daw kami. Doon na ako umiyak. Tapos nung nakita ko ng araw, lumabas na ako sa tunnel. Talagang, talagang lumuhod ako sa, pasalamat talaga ako sa Panginoon kasi nakita ko na naman ng araw Nakasalingot ako ng magandang hangin Sir, sabi mo, tinest ka physically and mentally. Bakit sa tingin mo okay? Saan ang galing yung ganong lakas ng... Siguro sa unang-una sa Panginoon po, tsaka sa mga anak ko. Ang alam ko pa nga sa sarili ko, mas maganda pa nga yung utak ko kaysa yung before ko ako dinala Kasi sabi, hindi nila ako makakausap ng diretso yung mga kaibigan ko Talagang pilosopo yung mga sagot ko Sabi mo, mas maayos pa. Bakit ganun yung naging... Kasi mas lalong nag-mature yung utak ko, tumatag yung lahat po. Marami pa rin pangailangan Talagang babalik po, isisecure ko yung mga anak ko Kahit ito yung naranasan mo? Opo. Kasi ayaw ko pong maranasan yung mga anak ko, ang naranasan ko pagkabata ko hanggang ngayon. Unang-una po, napapasalamat po sa mga dasal nyo sa akin. Yan ang kanyang karanasan, mga kababayan. At kompleto po ang kanyang sinasabi patungkol po doon sa nangyayari sa kanya doon sa mga kamay ng Hamas. At siyempre alam niyo naman na itong Hamas ay terorista po ito na grupo na paulit-ulit itong sinasabi ng Israel sa paglilinaw na hindi nila kalaban ang bansang Palestina. Ang kalaban nila, teroristang Hamas na dyan po sa Gaza. Tapos sa kalaman ng ating mga kababayan ay malinaw ng kalupitan ng mga teroristang Hamas ay isinalaysay ng ating kababayan na nakaligtas po sa malupit na karanasan. Ayon sa kanya ay survival ang nangyari sa kanya doon po sa kanyang pinagtataguang tunnel na mayroong 40 feet ang lalim. Ang pagkain niya ay tissue. Kanyang hinihintay na magkaroon ng moisture doon po sa dingding ng tunnel. At pagka nabasa na, saka na raw daw po niya kakainin. O, isipin niyo yan, talagang sabi niya ay mayroon po daw divine intervention. Dahil nga sa answered prayer, hinihiling niya sa Panginoon na mailigtas siya doon po sa kamay ng kalupitan ng mga teroristang ito. Napakahirap po ang kanyang karanasan sapagkat mismo ay tinutukan siya ng baril at pinaputukan siya sa tainga. Ay talagang hindi pa talaga niya oras na mamamatay siya. Mayroon talagang divine intervention, no? Sa oras ng kailangan mo ng tulong sa Panginoon at may pananalig ka, talagang abayan ka ng Panginoon at mailigtas ka. Ayan po mga kababayan, itong ating kababayan na ito, kung hindi niya sinikap na kakain ng tissue, ay marahil hindi sila makakalabas ng buhay. Dahil kung hindi sila mapatay sa Hamas, ay pwede po silang mapatay sa gutom at uhaw. Ay ito, imagine niyo yung tao pagka hindi nakakainom ng tubig. Hindi po magtatagal ang buhay ng tao dyan. Pero dahil sa kanyang paraan na hinintay niyang mag-moisture yung tissue, tapos pagka nabasa sa kanya kakainin, ayun, nakasurvive siya. Pero anyway, yan po ay paraan na lamang ng Panginoon yan.
at talagang tinulungan siya sa Panginoon. Kaya tama yung sinasabi niya, mayroong divine intervention. Itong Hamas ay matagal ng panahon ito na nagkaroon po ng awayan dyan po sa bansang Israel. At mula nga noong mga nakaraang dekada ay nagkaroon po ng tigil putukan at bahagyang natigil ang gulo dyan. At ngayon na nakaimbak naman uli ng armas ang Hamas, bigla naman nilang binalikan yung Israel dahil nga doon sa mga strategy nila na pagka siyempre ang Israel ay maraming nakakulong dyan ng mga teroristang Hamas at mga Palestina na mayroon pong kasalanan sa Israel, ay daan-daan po yan. Pero dito pagdating sa kagipitan, ginagamit po nila yan paraan para mai-swap doon po sa kanilang demand upang pakawalan ang kanilang mga hostage na mga Israel at iba't ibang bansa. Kaya katulad ngayon ang nangyari ay sinaswap nila ang kanilang mga prisoners of war at itong mga biktima na hinostage ng Hamas at kapalit sa 4 na araw na ceasefire. Kaya wala pong imposible sa Panginoon kung tayo ay humihiling lamang at sa oras ng kagipitan at nalalaman po ng Panginoon yan, talagang pagkikinggan tayo kung humiling tayo ng tulong sa Panginoon. So, yan po mga kababayan. At huwag po ninyong kalimutan na i-like at i-subscribe itong ating munting channel. God bless.